Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome na ulit sa ating daily morning devotional. Sa aklat pa rin ng In Heavenly Places. Purihin ang Panginoon sa kanyang pagpapala na pinagkalooban na ulit tayo ng pagkakataon upang pag-aralan ng kanyang mga salita. At tayo na po ay dadako sa ating pag-aaral. It's April 7. Topic natin ngayong umaga ay The Act of Faith. Itong paggawa ng pananampalataya. So, samahan niyo po ako upang pag-aralan ang mga ito. Sa Hebrews 11 verse 1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So ito yung pananampalataya na humahawak sa mga bagay at umaasa ka sa mga bagay na hindi mo nakikita. Sinasabi pa dyan, faith is not the ground of our salvation, but it is the great blessing, the eye that sees, the ear that hears, the feet that run, the hand that grasp. It is the means, not the end. So, tinutukoy dito yung pananampalataya natin, na ay hindi ang lupa ng ating kaligtasan. Yung pananampalataya, mga kapatid, ay ito yung dakilang pagpapala. Ito yung silbing mata natin na makakakita sa mga bagay na makalangit. At ito din yung tenga natin na makakarinig sa boses ng Panginoon. At ang pananampalataya din, ito yung paa na tatakbo patungo sa Kanya at kamay na hahawak sa mga pangako ng ating Panginoon. If Christ gave His life to save sinners, why shall I not take the blessings? My faith grasps it, and thus my faith is the substance of things hoped for, the evidence of things unseen. Thus resting and believing, I have peace with God through the Lord Jesus Christ. So, kung ibinigay, ito yung tanong sa atin, kung ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay upang iligtas ang mga makasalanan, bakit hindi ko tatanggapin ang pagpapalang ito? So, maraming mga tao ngayon na pinagkalooban na ng pagpapala, ngunit nahihiya at natatakot pang tanggapin ito. Kaya naiintindihan ito ng aking pananampalataya. So, itong pananampalataya na pinagkalooban ng Panginoon, ito yung nagsisilbing gabay na hahawak sa mga bagay na pinagkaloob ng Panginoon na hindi man natin ito makita sa ating physical na mga mata. Ngunit ito yung hahawak sa pangako ng Panginoon. At ito din yung inaasahan natin na magbibigay ng diwa. Kasi gusto ng Panginoon ang lahat ng lumalapit sa Kanya ay manampalataya at umasa na Siya ay magliligtas nga sa kanila. At ito din yung katibayan sa mga bagay na hindi natin nakikita. At sa gayon ay magpapahinga at sumasampalataya. So mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Faith, saving faith, is the act of the soul by which the whole man is given over to the guardianship and control of Jesus Christ. He abides in Christ and Christ abides in the soul by faith as supreme. So, ang pananampalataya, ang pananampalatayang nagliligtas sa tao, ito yung humahawak sa pangako ni Kristo. At kapag tinanggap mo ito, ang kaluluwa ay kikilos na may pag-ibig. Sa buo niyang pagkatao ay maipapakita na siya ay kontrolado ni Kristo. At si Kristo ay nananahan sa kanya, at ang kaluluwa ay mananahan din kay Kristo, at makikipag-ooperate din tayo kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. The believer commits his soul and body to God, and with assurance may say, Christ is able to keep that which I have committed unto Him against that day. So, ipinagkatiwala sa atin yung pananampalataya na ang kaluluwa at katawan sa Diyos. So, lahat ng binigay ng Panginoon, gamitin natin ito. Silbing gabay sa ating mga buhay. Kaya ingatan natin na ingatan natin yung pinagkalooban ng Panginoon sa atin dahil iningatan ito ni Kristo. So, ang aking ipinagkatiwala sa Kanya hanggang sa araw na iyon. So, kinakailangan na ano yung pinagkalooban ng Panginoon ng mga bagay. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ating ipagkatiwala sa Panginoon. Ating isurrender ang ating mga sarili, ang ating mga buhay sa Kanya upang mapag-aralan natin mismo ang kanyang buhay, kung paano siya nabuhay dito sa mundo at gagawin natin siyang ehemplo sa ating buhay bilang Kristiyano. Kaya wala naman pong shortcut
Nasa process po ang lahat, kaya sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoon, magagawa natin ang lahat ng mga bagay na nagbibigay kaluwalhatian sa Kanya. All who will do this will be saved unto life eternal. There will be an assurance that the soul is washed in the blood of Christ and clothed with His righteousness and precious in the sight of Jesus. So kapag ginawa natin ito na may pag-ibig, na may pananampalataya, nakakapit kay Kristo, tayo ay maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At magkakaroon ng katiyakan na ang kaluluwa ay hinugasan sa dugo ni Kristo at nabihisan ng kanyang katwiran at mahalaga sa paningin ni Jesus. So bigyan nating pansin ang bawat liwanag na ating nalalaman, sampalatayanan natin at sundin natin ang kanyang kalooban dahil ito lamang ang silbing gabayan at batayan ng ating kaligtasan. Remember that the exercise of faith is the one means of preserving it. Should you sit always in one position without moving, your muscles would become strengthless, and your limbs would lose the power of motion. So, alalahanin natin o tandaan natin, sa paggamit ng ating pagtiwala at pananampalataya sa ating Panginoon, kinakailangan na ma-exercise ito, na kinakailangan gumalaw, kumilos, gumawa na may pag-ibig. Dahil kapag hindi ito kikilos, nananampalataya ka lang ngunit wala kang paggawa, kagaya ito sa ating katawan, kapag hindi tayo kikilos, hindi tayo maglalakad, tatakbo, magtatrabaho, magiging stagnant po lamang po tayo, mawawalan po tayo ng lakas sa ating mga ugat at mawawalan po tayo ng kapangyarihan o ng lakas sa ating mga buto, sa ating mga muscles. The same is true in regard to your religious experience. You must have faith in the promises of God. Faith will perfect itself in exercise and activity. So ang pananampalataya, ito yung nagsisilbing batayan sa mga bagay na hindi nakikita. Kung ang pananampalatayang ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng pag-ibig. Kaya mas maganda kung meron tayong experience sa ating relihiyosong buhay. At magkakaroon tayo ng pananampalataya at nakakapit sa pangako ng Diyos. Dahil ito din yung magpapabanal sa atin, na mag-e-exercise sa atin through His Word. At kapag nalaman mo yung katotohanan na ito, sinampalatayanan at sinunod mo ito yung magpapabago sa ating buhay. At kapitan lamang po natin siya. Dahil wala nang ibang makakapagligtas sa atin, kundi ang ating pananampalataya lamang sa ating Panginoon. It is of the greatest importance to us that we surround the soul with the atmosphere of faith. Every day we are deciding our own eternal destiny in harmony with the atmosphere that surrounds the soul. So ito yung pinakamahalaga na dapat nating malaman, na paligiran natin ang ating mga kaluluwa ng pananampalataya. Upang araw-araw ay kung tayo ay magpipili ng landas at magpapasya tayo sa ating mga sariling walang hanggang tadhana sa ating eternal destination, ay kinakailangan na aayon sa ating nakapaligid sa atin. Naaayon sa ating pananampalataya, sa ating prinsipyo, sa ating Panginoong Hesus. Upang hindi tayo magkamali at magsisi sa mga huling araw. So kinakailangan na mas kapitan natin yung kanyang pangako na tutulungan niya tayo anuman ang ating pinagdadaanan. We are individually accountable for the influence that we exert, and consequences that we do not see will result from our words and actions. So, isa-isa tayong mananagot, kapag may impluwensya tayong ginagawa at ang mga kahihinatnan na hindi natin nakikita ay magre-resulta mula sa ating mga salita at kilos. So, kung ano man ang mga nakaligtaan natin, dahil kapag nakalimot tayong gawin ang mga bagay na mabuti sa ating kapwa at sa ating Panginoon, ay mananagot po tayo sa Kanya. Pinagkalooban tayo ng opportunity na ito na dapat pag-aralan Kanyang mga salita upang sa darating na pagsubok ay makapaghanda tayo. Ngunit hindi tayo nakahanda. Hindi na po magbibigay ang Panginoon ng another chance sa atin kapag sinayang natin yung opportunity na ito na paglingkuran ang Kanyang banal na pangalan. Kaya magsilbi nawang gabayan ito sa atin na ang ating pag-aaral ay isa itong paalala sa atin kung papaano tayong lumakad na may katapatan at may kadalisayan sa ating mga puso. If God would have saved Sodom for the sake of 10 righteous persons, what would be the influence for good that might to go out as the result of the faithfulness of the people of God if everyone who professed the name of Christ were also clothed with His righteousness? Mga kapatid, nalalaman natin sa story ng Sodom at Gomorrah
Kapag may 10 mabuting tao doon, ay hindi niya yun susunugin. Ngunit wala talaga siyang nakita. Kaya sa bayan ng Diyos, sa lugar na kung saan ay wawasakin ng Panginoon, kapag may nakita siyang mga tapat doon, ay ililigtas niya ito. Kaya sa ating buhay ngayon bilang Kristiyano, kinakailangan maging tapat po tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Dahil sa ating buhay ngayon ay talagang lumilipas lang, dadaan lang, at come and go lang yung life natin. Hindi natin alam hanggang kailan tayo mas lalago. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo magtatagal dito sa mundo, as long as we need to cooperate the divine influence for our life. Kung paano tayo makiging mabanal sa harapan ng Panginoon. At siguraduhin natin ito upang hindi tayo magsisi sa mga huling araw. Dahil ang pagkakataon na binigay ng Panginoon, meron niyang limit. At kapag inubos na natin ang pasensya ng Panginoon sa panahon ngayon, hindi na po tayo bibigyan ng another chance kapag tapos na ang panahon natin dito sa mundo. Kaya sa pag-aaral natin sa umagang ito, nawa ay magbigay silbing paalala sa ating buhay na ang pananampalataya na hahawak sa pangako ng Panginoon, ito yung gumagalaw, kumikilos, na kung saan ito yung mga bagay na dapat nating maangkin sa ating buhay bilang Kristiyanong sumusunod sa ating Panginoon. Huwag lamang po tayo, hindi lamang natin ito nalaman, kundi kinakailangan na isabuhay natin ito araw-araw. Nawa ang ating pananampalataya mas maging matatag, mas maging karapat-dapat sa Panginoong Hesus. Dahil sa ating buhay ngayon, mahirap paglabanan ang sarili, lalo na kapag hinahangad mong magkasala. Hindi mo kayang paglabanan ang sarili mo. Kaya kapag sinurrender mo na ang buong pagkatao mo sa Panginoon, sinurrender mo na ang iyong buhay sa Kanya, bibigyan ka ng pagpapala, bunga ng banal na Espiritu maipapakita sa iyo, at isa na dito ang pananampalatayang hahawak sa mga bagay na hindi nakikita. Kaya muli maraming salamat sa inyong pakikinig, at God bless po sa ating lahat.